Okay, welcome back guys sa ating muntin channel, Kuya Boy TV po. Ito na po, wala na pong intro-intro. Nais ko po mag-share po sa inyo ang basic po na paggamit o pag-change po ng background ng picture po, no? So yung mga gusto po ng basic knowledge po sa papapalit po ng background ng picture. So yung mga gusto mag business ng mga printing po, ito po yung pag-change ng background po sa mga ID picture. So yun sa screen, select po muna tayo ng picture na papalitan po natin. So kailangan may Photoshop po kayo syempre. Ayan po, yan na napili nating picture, si ate, no? So papalitan po natin yung background niya. So yan po lang ating model. So in-upload lang natin siya sa Pinterest. So kung ID pong gamitin nyo or ipiprint nyo, kailangan po i-crop nyo na po siya ng square. So tingnan nyo lang po maigi. Kung hindi nyo po ma-gets po ito hanggang dulo, ulitin nyo lang pong panoorin. So yung mga nakakaalam na po nito, mga magagaling na talaga dito, mga marami po silang paraan. So ito basic lang naman po. So yan, nasa bandang kaliwa, yan po yung sa crop tool. So yan po. So, yan. Kung ano po yung ipiprint nyo na size, kung square, kung passport siya, dapat rectangle ang cropping yan. So, 2x2 picture at 1x1 yan. Yan ang mga cropping, kailangan po square. So, yan guys. So, in-squarean ko na po yan. So, para konti na lang yung change background natin. So, yan. Okay. So, laki ng konti. So, after that, no, kailangan po natin mamarkahan po natin yung tatanggalin po na background, no. So yan, piliin sa pen tool. So piliin niyo po yung nasa unahan, yung pen tool, mabasa niyo po diyan. So yan po, right click, left click yung pagpilit, at pag select niyo po ng pen tool sa unahan yan, right click niyo yan siya, or left click, select, ayan. Tapos po yan, lagyan nyo po ng dot, yung mga nambala na po kayo sa inyo lalagay yung dot. So yan, sa inyo na po yan. So yan, ilagay nyo po na muna ng marka. Pala na kayo kung saan nyo po ilalagay yung mark nya. So sineselect po yung area na tatanggalin po yung background. So okay na, nagkaroon po ng mark. Sunod po, balik po sa pen tool. So piliin po natin yung nakaharang yung picture ko. So piliin niyo po dun yung yung pangatlo. Okay? So ayan. So yun po, ihilahin nyo yung mga curving na lugar. So kayo na po yung kung susundan nyo na lang po yung korte ng buhok nya, no? Ayan. So mas madaling i-crop syempre yung mga buhok ng babae, kasi straight lang sila, buhok curving lang, no? Lagyan nyo ng, gusto nyo gupitan nyo, pwede rin. So ibig sabihin, ipipik nyo, ang ginagawa ko, pinipik ko lang po yan. Then pag lagyan nyo ng mark, and then hilahin siya pataas. Ayan. Sundan nyo na lang po yung line ng image. So kayo po yung masusunod dito kung paano siya gagawin ng mabilis. So pag na-mark na po siya, so okay na. Nakaano na po, select na po yung area. So punta tayo sa path. Makikita nyo po yung path nya. Ayan. Pindutin nyo po yan, tatlo yan. So click nyo, left click nyo yung path, left click, and then right click nyo po yung kulay blue, yung selected area na i-erase. Ayan ho. And then click nyo yan, click nyo yung background area na i-erase. So balik punta naman tayo sa erasing. Syempre i-erase po natin yung background. So left click nyo yung erasing tool. So yung nasa unahan, i-click nyo siya. Ayan. Ayan. Yan munang ituturo ko sa inyo yung nasa unahan. Ayan. Left click.
So magiging white background po siya. Nasa baba, ayan. Hindi ko na napakita sa inyo paano sineselect yung puti sa likod. So mayroon pong pen tool dyan sa baba. Or mayroong tool dyan sa baba, yung pag-change ng kulay ng background. So susunod na lang po, turo ko yung pag-change ng color ng background. Ngayon lang po yung pagpapalit ng background. Yung pagtatanggal ng background, ganun. Naka-default po madalas ang malamang siguro yung puti, naka-default white background. So yan na, tapos na po siya. So kailangan nyo siya i-save. Ako sinisave ko po siya. Mas maganda sa sa desktop nyo i-save para kita nyo agad. Ayan po. Siyempre lagyan nyo po ng click nyo sa, lagyan nyo po ng siyempre yung image sa file nya para hindi kayo malito kung ang dami-dami yung picture doon sa desktop. Print. Okay, na-select na po siya. So ready to print. Punta na po ako sa, yan pong ginagamit ko. I-click ko po yung Photoscape. Yan pong ginagamit ko madalas sa pag-print. Kasi automatic po yung niya, yung kanyang mga resizing ng picture. So yan na guys. Next time tuturo ko po itong Photoscape, yung mga pag-sizing po. So ito naman yung paano po siya i-print. Kasama ko na rin po sa pag-share ngayon. So Photoscape. So click nyo po yung natural. Sa setting po tayo kung anong papel pipili po tayo. Siyempre madalas po ang papel na pinipili dyan, natural photo paper po, no? Ang size ng photo paper madalas is A4 siya. So sa screen yun pala, pipili pa po muna kayo ng printer, kung ano yung pangalan ng printer nyo. Kung marami kayong printer, so mamili kayo kung anong printer nyo ipiprint yung picture. So yan, pinili ko yung sa akin yung 3-in-1 picture. Pag napili na po yung printer, papel naman, no? So anong size ng papel, yan nasa taas na A4. Siyempre glossy. Kung ano yung po yung papel na pinasok nyo, yun din po yung isa-select nyo yung papel, no? Pag glossy, i-select nyo. Kapag plain paper din i-select nyo. So yan, makikita nyo, pinakikita ko dyan yung mga yung mga sizes ng photo paper. Pag hinati nyo naman yung photo paper, mapapansin nyo sa lengthwise, yun yung 4x6 ang pipiliin nyo. So yan, pinakita ko dyan yung natural kapag A4 size na photo paper, yan, pipiliin nyo yan. Yan yung glossy, no? Glossy paper. Click nyo siya para maganda po yung picture na nakakalabasan. Pag na-select nyo, okay nyo na po siya. Okay na yung papel, okay na po yung print quality. So ito naman, yan, resizing. So madalas ako po yung, ito 2x2 kasi yung pinakikita ko rito. Usually millimeter po itong ginagamit dito sa Photoscape. So usually 50mm siya by 50 ang sukat talaga ng 2x2. Kung ginagawa kong 47 na lang para eksakto dun sa 4x6 na papel yung dalawa. Makikita nyo na i-adjust ko lang siya ng 3mm. So punta na tayo sa desktop. Kunin natin yung picture. Yan, nakahalang yung aking mukha dyan. So pipick nyo siya, lagay nyo dyan. So po ito, A4 po yung nandyan sa screen. Pero mamaya yung model ko, pag pinrint ko na, 4x6 na lang. Para model lang naman natin. Ayan, yung ready to print na yan. Yung nasa A4 paper, tapos siya. Yung nakaset na yung papel niya as sa photo paper. So okay na, print nyo na lang yan. Click nyo yung print, and then mag-print na yun sana. Ganyan ang papel. So yan na, tapos na yung A4 size paper, and then ready to print na po yan. Pero hindi natin piprint, sayang yung ink po, no? Baguhin po muna, ipiprint ko yan siya ng, kung lilipat natin sa 4x6, siyempre dalawa lang yung try natin i-print.
papakita ko sa inyo. So burahin natin yung 6. Dalawa lang muna ipiprint natin na 2x2 size. So makita nyo maya yung finish yung output ng natin, ng print natin. So palitan natin yung papel. So balik tayo sa sa paper size, gawin natin 4x6. Hahatiin natin yung photo paper ng lengthwise. And then syempre naka-glossy na siya, automatic 4x6 glossy paper. Then click po natin. Magbabago po yung nagbago na po siya. So sakto po yung 2x2 size dun sa papel. Ayan na po. Nakita nyo po yan sa screen. Antayin nyo po yung lalabas dyan. So 3-in-1 po yung ginamit ko na Epson po ako 3-in-1. Ito yung ginagamit ko ngayon printer. So maganda po siya ang quality niya. Ganda po siya mag-print. So ginagamit ko po dito ink, pigment ink para so ito na guys yung actual na print ng mga images natin. So next time tuturuan ko din po, mag-share din po ako ng mga konting kaalaman para po sa mga printer sa susunod po mga sharing natin. So ito po yung mga nagnanais na yung mga simple business sa bahay-bahay, pwede mo po itong gawin. Yung mga printing services, ayan na po, nabas na siya. Ayan na. Tapos na po tayo. So thank you guys for watching. So ito ang presentation.